sasabihin nyo is your name, job, favorite hobbies, and reason why you want to be a VA. Okay? Gusto Okay. nyo ba ng Thank minutes you. para mag-prepare or ready na? Same as before. Yung mabilis kasi. Okay? Game. Angel, Okay. let's go. So, hi everyone. Allow me to introduce myself. I'm Angel. I am currently a junior accountant. My favorite hobby is actually doing videography. Wow. I'm not good at any sports. And the reason why I want to join is to have an extra income and to expand my career to other fields and to start a business. That's all. Nice. All right. Next, Ja. Thank you. I'm Mary Jamie Soriano. You can call me Ja or Jamie. I'm currently working as an accountant at Caloocan LGU. Um, Hobbies? and the reason why I want to be a VA, I just want to have an extra income for, I mean, learn. Ayun po. How about hobbies? Di ko narinig yung hobbies. Di ba? Video okay with me. Oh, video ka rin. Okay. Okay. Ako naman, my name is Chari May Halili, and I am currently working as a executive virtual assistant, web designer, social media manager, and my favorite hobbies are um, singing with Angel. And also, I really love teaching, like doing this coaching. This is one of my hobbies, and that's why I wanted to pursue this one. And also, the reason why I want you to learn how to be a VA is because I wanted to share my knowledge, um, and of course, build a business very soon. Okay, welcome sa ating new aspiring BA. As per her, we can call her Anne. And she is currently working as a contractual agriculture. Is this agriculture? Staff here sa LGU. Okay. Right. And let's proceed na po sa ating lesson for today or for our session for today. Quick recap lang tayo. Let me just share my screen real quick. Okay. Kikita ba yung screen ko? Yes po. Okay. Quick recap lang para kay Anne since ngayon lang siya naka-attend sa session natin. Okay. So for our sessions before, pinag-aralan namin or inintroduce ko sa kanila kung ano ba yung virtual assistant. You can answer through chat na lang. Question is, meron ka na bang idea sa pag-virtual assistant at saka nakatry ka na ba na mag-work ka sa virtual assistant? Okay, so yeah, nakapag-try na nga siya last 2018. Okay. So, nahinto ka lang pala mag-virtual assistant. Okay. And anong klaseng niche yung nahawakan mo? Are you a social media manager or anong work mo dati as a VA? Okay. So more on research and data entry. Okay, yeah. Usually maraming mga clients ang kumukuha ng ganyang klaseng niche, which is yung data entry, research, ganyan, through
different kinds of tools like Excel or maybe meron pa silang ginagamit na iba pang tools. So, quick recap lang naman to since meron ka ng experience sa ating sa virtual assistant. So again, house rules is make sure to practice your English. That's why I added here EOP. As soon as makapasok kayo sa virtual assistant, dapat ina-enhance nyo pa rin yung pagsasalita nyo in English. And mute if you're not speaking para walang interruptions. Raise hands pag may tanong. And take notes para makasunod kayo sa mga pag-aaralan natin. Okay? So, ang virtual assistant, again, it's a remote professional work wherein nagbibigay tayo ng service, especially sa mga nasa ibang bansa. And mga sakop nito is administrative support, customer service, social media management, content creation, research, bookkeeping, accounting, website maintenance, project management, and cold calling. All right. And then comprehensive guide, how to become a virtual assistant. Unang-una nga dyan is you need to understand the role of a virtual assistant. Okay? Hindi pwedeng sabak ka lang ng sabak and kailangan you do your own research regarding sa kung ano ba yung mga roles ng virtual assistant. Next is identify your niche and specialization. Kagaya nga ng tinanong ko kanina, ano yung niche na ginagawa ni Anne before, noong 2018? Siya ay nag-research, doing some data entry, work, and research. And then for Angel and Ja, usually ang hawak nila is bookkeeping. Wala pa silang experience for virtual assistant, pero yun yung mga possible niche na mahawakan nila. And develop and showcase your skills. So, kapag nalaman mo na yung niche mo, hindi naman pwedeng hanggang doon ka na lang. So, mas maganda, in-explore nyo pa din kung ano yung mga possible niche na pwede nyong hawakan. Aside from bookkeeping, pwede rin kayong maging social media manager or something like that. Okay? And then, build an online presence. Ito yung mga gumagawa tayo ng mga profiles natin through LinkedIn. Pwede tayong gumawa ng sarili nating Facebook page para ma-showcase natin yung mga skills natin. Meron din gumagawa through websites. Gumagawa sila ng mga websites nila, portfolio, para ipakita lahat ng mga previous client nila or services na na-provide na nila sa iba pa nilang mga client. Okay? And craft an impressive resume and cover letter. Ito usually yung sinesend natin pag nag-a-apply tayo, diba? So, minsan, ang mga clients is tumitingin sila sa kung kaano kaganda yung cover letter na sinesend mo sa kanila para mas mapansin ka nila pag nag-a-apply ka. Ganon. Yung mga resume, syempre, kailangan busog yung mga experience, yan. Utilize online job platform and freelancing websites. Okay? Napakadami, sobrang daming platform na pwede nating puntahan or pag-applyan na nag-accept ng mga freelancer, ng mga virtual assistant. Yun nga dyan is yung, una nga dyan is yung Online Jobs PH, Upwork, Freelancer, Fiverr, or mga ganong klaseng website. And network and leverage connections. This is what we're doing right now. We connect to other aspiring VAs para rin magkaroon tayo ng connections to other aspiring VAs. Like syempre, meron ding iba pa na isa pang example dito is kunwari nagkaroon ka ng client and then yung client mo na yun is meron siyang kakilala na naghahanap din ng virtual assistant. Kapag nagpakita ka sa kanila ng magandang service, like as you can see here, nakalagay provide outstanding service. So pag nagpakita ka sa kanila ng napaka outstanding or high quality service, i-recommend ka rin nila sa ibang kakilala nila. Okay? So, meron akong naging client na ganun. Like, meron kaming client na nagpagawa ng website and then gusto rin nila na kunin yung service ko as a virtual assistant. So, yun yung tinatawag din na networking. And pagka kasi nag-provide ka ng magandang service sa yung mga client is magbibigay sila ng napakagandang review na magagamit nyo din sa profiles nyo. Pwede nyo ilagay yung mga review na sinasabi nila about sa'yo.
Okay? Last is continuous learning and professional growth. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag nasa isang niche ka, hindi naman pwedeng magstay ka lang sa niche na yon. Okay? So, dapat ine-enhance nyo pa rin yung learnings nyo pagdating sa iba't ibang klaseng niche. Explore, ganun. Okay, next is, all right, always remember that becoming a virtual assistant offers an exciting opportunity to work remotely, exercise your skills, and enjoy a flexible lifestyle. By following this comprehensive guide, you'll be well on your way to landing your dream job as a virtual assistant. Remember to continuously refine your skills, build your network, and provide outstanding service to ensure a successful and rewarding career in the virtual assistant industry. Okay? So, kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong session is because gusto natin na pag pumasok tayo sa ganitong industry ay meron na tayong idea, kapag tinanong tayo ng mga client natin, especially sa mga interviews, meron tayong may sasagot sa kanila. Okay? So, napaka-exciting ng gagawin nating session for today kasi ang pag-aaralan natin is pag-build ng profile. Okay? Turn off ko lang to. Alright, I think si Anna ay gumagawa siya ng, I mean, ang gamit niya is laptop. Meron ka na bang profile sa like online jobs PH or Upwork? So ano yung platform na gamit mo to get some clients? Okay. So online jobs, tama ba? Online jobs PH to? Mm, okay. Yeah, okay. So yung online jobs PH, diyan din ako kumuha ng client ko ngayon. So ito yung sinasabi nilang online jobs PH. Okay, so makikita nyo dito napakaraming nagpo-post ng jobs dito. So let me just log in real quick. Employed, na-hire ako nung June 26, 2022. So ito yung mga, actually nung ginawa ko to wala talaga akong idea. Like ito, nakuha ko lang tong profile description na to kung saan, hindi ko alam kung saan ko na to nanap. And then may mga test dito na kailangan may mga test dito na kailangan mong i-comply, like yung IQ, DISC, English, yan. So, bago tayo gumawa ng mga profile sa, ay, hindi pala ako nakashare, sorry. So, bago tayo gumawa ng profile sa mga ganyang platform, like yung, okay. Bago tayo gumawa ng mga profile sa mga ganyang platform, like yung online jobs, Fiverr, let's create muna yung profile natin. Okay? Pag sinabing profile, it's either gagawa ka ng profile or portfolio. It's either gagawa ka ng own website mo. Dati, ang ginawa ko is gumawa ko ng website through Wix. See if I can pull it up here. Portfolio. Okay. Ito yung isa sa mga ginawa kong website through Wix. Kasi yung Wix libre lang siya eh. So, as you can see, nilagay ko lang dito yung name ko and some details about what I'm doing. Meron tayong resume dito na kapag kinlik nila, mada-download nila yung resume mo. And download CV, makikita dito yung professional experience. So, ito ginawa ko siya sa Wix. Okay, may projects. Yan. Makikita nyo yung nilagay ko pa dito, yung mga gawa ko sa Wattpad. Para sa content writing. Pero, ewan ko, bakit ko nilagay yan. Tapos ito yung mga graphics na ginawa nung college, ganyan. Nilagay ko rin dito para mayroon akong mapakita. Pero meron akong nalaman na way para maglagay ng mga um, projects or portfolio para sa profiles nyo. Okay? So,
Next, contact and ayan. So, meron pa akong isang ginawa, your freelance coach. I think that's your freelance coach. Okay. So, ito yung isa sa profile na ginawa ko. Ginawa ko 'tong profile na 'to nung nakapasok na ako as virtual assistant. Okay, hold on. Just give me a minute. Alright. Guys, if may mga question kayo, feel free to raise your hands or mag-chat na lang kayo dito sa may chat box natin. Um, okay, ito yung ginawa kong profile um, nung nag-start na ako mag-work as a web developer. As you can see dito, makikita nyo lang nakalagay IT Specialist and Virtual Assistant kasi hindi ko pa alam kung ano ba yung right niche para sa akin or kung ano ba yung job description na ilalagay mo talaga dapat dyan. So right now, ang nakalagay dito sa akin is Virtual Assistant, Web Developer, and Graphic Designer. Okay? Same pa rin ng ng description. And then there's a way to download your resume, skills, syempre, kung ano na yung mga skills na nagawa ko. Nakapag-try na ako mag-graphic designer sa work ko ngayon, website designer and developer, data entry, organizational management, customer service, blog, and creative writing. Actually, hindi lang yan kasi as 1 year na ako sa work ko ngayon, 1 year mahigit na. So marami na talaga ako natutunan. Marami na akong na-handle na iba't ibang uri ng niche. Like talagang na-explore ko talaga yung pag-VA ko ngayon. So sa portfolio, makikita nyo dito, nandito yung mga nilagay ko dito yung kinreate ko through weeks, yung Business CV portfolio. Ito yung nagpo-post ako ng podcast. So, yan yung website na yun. E-commerce, ito. Ginawa ko tong website na to. Nag-try din ako through, I think this is Squarespace. Oh, Squarespace. To. Gumawa ko ng blog. Pero I think wala na to eh. Wala na siya. And then, meron din ako ditong Shopify na ginawa. This is actually just this is Wix, and then this is Shopify. These are free accounts only. So as you can see, wala na siya kasi free account lang yung ginawa ko dati. Like nag-create lang ako ng minimal na ayan, website expired na siya. Tagal na kasi 'yan. And this is for the graphic design. Kinonek ko lang siya sa Google Drive ko para makita nila yung iba't ibang Photoshop or na-create ko through Canva. And also, meron din tayo ditong creative writing. Hindi ko alam kung pasok siya sa creative writing pero nilagay ko yung Wattpad. Iba kasi yung creative writing na tinatawag. But nung time kasi na to, akala ko yun yung creative writing, yun lang yung para ipapakita mo lang yung mga creations mo, ganun. And video editing. Ito, nag-edit lang ako ng video and nilagay ko rin siya sa Google Drive. Okay, mema video lang gano'n. So gano'n yung ginawa ko nun para mag-create ng profile. Hindi naman porket nagke-create ka ng profile, kumbaga sabi nga nila, you need to fake it until you make it, 'di ba? So kailangan mo mag-create ng mga fake profile or portfolio para mapakita din dun sa client na kaya mo siyang gawin kahit sariling gawa mo lang siya. Like hindi mo siya ginawa para sa isang client. Alright. So, ang gagawin natin ngayon is very interesting. I actually have my own domain, which is yung webleasecreation.com. So, what I am trying to do here is meron akong business na pinaplan. Pero right now, ang gagawin natin,
through my domain, you don't need to pay anything. Hindi mo na kailangan mag-create ng account sa Wix, and pag Wix kasi na-expired talaga yan, especially kapag hindi ka bumili ng sarili mong domain. So here, ang gagawin natin is magbibigay ako sa inyo ng logons, username and password para makapag-create kayo ng sarili nyong portfolio dito. Okay? For example, meron akong kinreate para sa akin. Portfolio, you just need to name it your name. And then, tuturo ko rin sa inyo kung paano tayo gagawa ng portfolio. So, ganito siya. This is just an example. Lalagay nyo, magde-design kayo ng sarili nyong portfolio dito sa website ko. Okay? So, don't worry kasi ang makikita lang naman dito is yung portfolio na lang, nyo lang talaga. Okay? So, this is just an example profile. So, I just put my pictures in here, my name, social medias, kung saan pwede nila kayong i-connect, kung pwede silang connect sa inyo, your, what is your niche or kung ano yung i-offer nyo sa kanila, which is yung general virtual assistant, web designer, bookkeeper, ganon. And you can upload your resume in here, a little bit about yourself, some experience, and then ito, pwede yung ilagay dito yung mga logos ng mga na expertise nyo na. For example, ito, expertise. Kung makikita nyo, ang nilagay ko rito is itong mga logo na to. Like, na-try ko na mag-Photoshop, WordPress, TV, Zoho, Microsoft Office, Canva, Wix, yan, many more. So, yan ba, lahat ba ng nakalagay dito sa logo na to ay na-experience ko na nung time na yon? No, ang ginawa ko, for example, gusto kong matutunan si Trello. So, anong gagawin ko para matutunan ko si Trello? So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa YouTube. And then, tatype nyo lang Trello basic tutorial. Okay? Manood lang kayo ng mga tutorial. How to use Trello. Okay? So, 15 minutes. Sa 15 minutes, ang dami nyo nang matututunan dyan. Okay? Yan. Create lang kayo ng team, ng free account. I think this is an old Trello, but this is what it looks like now. We're actually using it. So I'm going to show it to you real quick. So this is what Trello looks like. Okay, so ito yung mga tasks na ginagawa ko for our team. Lalagay ka lang ng card, lalagay mo yung title, and then lalagay ka ng mga description kung ano yung ipapagawa mo dun sa team, sa developer. Ganyan. So this is Trello. Pero as I have said, kahit manood lang kayo ng mga basic tutorials about Trello. So kung makikita natin dito, sobrang tatagal na ng mga tutorial. So, I was thinking, I will create our own tutorials on how to use these tools. So, lahat yan isa-isahin natin, like how to use TV, how to use WordPress, Canva, and then, pero yun ay gagawin natin sa mga susunod na sessions natin. Because for now, magpo-focus tayo sa pag-create ng ating portfolio. Okay? So, ang gagawin ko, magki-create ako ng username and password, and we need to send it to you privately. So, I think Angel, create tayo ng group GC sa Messenger. And then doon ko siya isi-send. Kung sino lang yun nandito, yun lang yung sisendan ko ng username and password para makapag-login dito sa ating Weblist creations. So, gumawa na ako ng username and password. But I will send it here na. Okay, so yun yung username and password. Right. So, you don't need to install anything naman. Kumbaga, through web lang naman natin siya i-access.
Alright, let me share my screen again. Para mapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Guys, itong gagawin natin is para na rin tayong tutorial on how to access WordPress and how to create a post or a page sa WordPress. So, isa siya sa niche na ituturo din natin in the future, like how to maintain websites, how to create a page, how to update a blog post. Yan. Mag-hands-on din tayo pagdating dyan. Kasi meron pa akong isang website. Okay. Meron ako isa pang website wherein nagpo-post tayo ng mga blogs. So, I want you to try and practice din, pero hindi pa naman sa ngayon, on how to add blogs, post. Ayan. Gagawin din natin yan. So, for now, mag-create muna tayo ng portfolio natin. Okay? Alright, na-send ko na yung username and password. You can try and access it, log in, and see if that would work. So, start na tayo sa ating tutorial. Okay. Alright, so i-remove ko muna to since ituturo ko sa inyo kung paano mag-create. So once na makapag-login na kayo sa binigay kong username and password, ang makikita nyo is yung dashboard ng WordPress. Okay? I want you to go to the post tab and then click on add new. This will serve as your assignment for next week. I want you to create your own profiles and i-check natin siya next week. Okay? So for the title, I want you to put your name. All right, after putting your name, I want you to pick a category. So, for now, kung ano muna yung category na sa tingin nyo is gamay nyo na niche. So, hanggang sa lumawak naman yan, pwede nyo dagdagan yung niche na kaya nyong gawin. Okay? So, ako, kaya ko mag-customer service, kaya ko mag-general VA, graphic design, IT specialist, social media manager, and web designer and developer. So, yun yung mga categories na i-check nyo kung applicable siya sa inyo. And then next na gagawin is i-turn off yung comments and yung pingbacks. Okay? Sa page layout, please click on no sidebar, post title, hide. Okay? And then after nyong gawin lahat yan, click on publish sa may taas. Alright. Once na-publish nyo na siya, click on use Divi Builder. Yung Divi, isa siya sa themes na ginagamit sa WordPress. Okay? So this is a theme for WordPress. So click on use Divi Builder. Alright, at maglo-load siya ng ganito. Now, kapag nandito na kayo sa page na to, I want you to click Browse Layouts. Okay? Para hindi na kayo mahirapan mag-design sa gagawin yung profile. Alright, so ito may mga designs tayo dito na pwedeng pagpilian. Pwede nyo i-type dito CV, like curriculum vitae, and then makikita nyo dito iba't ibang design para sa portfolio nyo. Okay? So, meron tayo ditong professional CV. Yan. Meron tayong ganito. Iba-iba. Okay? So, for now, i-click muna natin si Creative CV homepage. Okay, so ito yung itsura niya. Pwede rin yun yung i-click yung landing page.
Ayan. Para isahan na lang. No need to create another page. So, lagi natin piliin yung landing page na design. Okay? Landing page. Alright. Pag nagustuhan nyo na itong design na to, click nyo lang use this layout. Alright. So, next step, once na na-load nyo na yung theme na gusto nyo, click nyo lang save. Save. And then, click on edit post. Kasi kailangan natin siyang gawin sa page layout, gagawin natin siyang full width. Okay? Pag na full width na, update nyo lang. And then, click on edit the Divi Builder again. Ayan, mas better na siya, mas full na siya kasi kanina putol eh. Okay? Kasi wala siyang option. Kapag nag-start ka mag-create, wala pa siyang option to change it into full width. So, kailangan natin siyang i-save muna and then babalik tayo to edit post and then click on full width. Alright? So, here, napakadaling gamitin ni Divi. For example, gusto niyong i-edit yung picture na to. Picture. So, i-highlight nyo siya ng cursor nyo and then click nyo lang tong settings icon sa black, module settings. And then, makikita nyo yung module settings dito. Click nyo lang tong picture na to para palitan. And then, pick a picture that you want to use. For example, this picture. Okay? Go to Advanced, Attributes, and then delete yung image title para hindi siya lumabas kapag kine-cursoran. Okay? Alright, next, change text. So, again, hover nyo yung mouse nyo dito. Click nyo lang to na module settings and then you can change this text here. Okay, so lalagay natin dito, I'm May Halili. Because in VA World, pangalan ko talaga dito is May. Okay, pwede namang buong pangalan nyo para mas formal. Yan. Alright. And then, dito, papalitan natin siya ng kung ano ba yung in-offer natin sa client natin. So, kaya kong mag-general VA. Pwede rin namang web designer. Okay? Mga social media manager. Management. Okay? So, kunwari ayaw mo ng fonts na to, ayaw mo siyang gamitin, ayaw mo maging ganito siya kataba or ano, gusto mo ng ibang fonts, gagawin natin, make sure na i-check nyo muna kung anong type ng teksto. So, nakalagay heading 6. Iba-iba kasi yan. Meron tayong heading 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, since nakalagay dito heading 6, pupunta ka ngayon sa design, heading text, heading 6, H6. And then here, pwede mong palitan yung text kung anong gusto mong gamitin na fonts. For me, gamitin natin si Advent Pro. Okay? And then, pwede nyo rin palitan yung weight. Pwedeng maging thin, ultra light, light, regular. Depende sa kung ano yung gamit yung fonts. Okay. Pwede nyo siyang gawin na all caps. Pinutin nyo lang yung double T. Pwede nyo rin siyang gawing italic. Yan. Or may underline. Or pwede rin na ganitong design like may big letter and small letter siya. And also, if you wanted to use this one. So, that's styles, font styles. Ito naman, alignment. Gusto nyo siyang gawing gitna. Yan, sa gilid. Pantay. Yan. Colors. Pwede nyo palitan yung colors. Change into something like this, or purple, or white. Yan. This is just the basic. And then text size. Pwede nyo rin siyang palakihan. Okay? 29, 20. Pwede nyo namang i-type dito kung ano gusto nyong lagay. 18. Yan.
And meron tayong letter spacing, line height, spacing. Yan. Text shadow if you wanted to add some text shadows on it. Yan. Ganyan siya. So, iba-ibang design. 'Di ba? So, itong DV team na to, napaka-easy niya lang gamitin kasi ano lang siya, drop and down. Drag and drop. Sorry. Okay, so ito, papalitan natin siya ng gamit nyo na email. Ano ba yung gamit yung email? Professional email. I suggest, pag gumagawa kayo ng, gusto nyo na mag-start ng VA career nyo, gumawa kayo ng separate Gmail wherein yun lang yung makakatanggap ng mga VA stuffs ninyo. Huwag nyo siyang ihalo sa mga personal emails nyo. Mas better gumawa kayo ng sarili. Okay? Phone number, usually ang nilalagay natin dito hindi phone number kasi hindi naman nila tayo matatawagan through our local number. So, pwede nyo ilagay dito is WhatsApp, pwedeng Skype, basta mga means of communication. Parang, paano nila kayo makakontakt? Okay? So, pwede nyo siyang ilagay dyan. And I don't think we need to put your location, like Manila, Philippines. Kahit wala na tong location. And then resume, you can put it in here. So, paano ba maglagay ng resume? Okay? Pupunta kayo sa dashboard. Okay? Dashboard. And then go to media. Alright? And then i-upload mo yung resume mo. So, for example, itong resume ko, gusto ko siyang ilagay dito. Okay, wait lang natin saglit. Da-download ko lang. Okay, so itong resume ko, ilalagay natin siya dito. So, ida-drag lang natin siya, yung resume. Da-drag lang natin dito. Okay, papakita ko siya dito. Okay, so ito yung resume ko. Da-drag lang natin to papunta sa media. Click mo yung media and then copy URL to clipboard. Okay? Then balik ka sa ginagawa mo na website. Click mo lang ulit yung module settings, link, and then paste mo yung link ng PDF mo. Okay? So, ganito ang itsura niya. So, after nyo mag-create, click nyo lang yung exit visual filter and make sure to click on save and exit. So far ba nakakasunod naman or gusto nyo na may gusto kayong ipaulit na part? All good? Alright. So, ganitong itsura niya kapag kiklik nyo tong My Resume. Mapupunta siya ngayon sa PDF kung saan pwede na lang i-download yung PDF file nyo. Okay? Alright. Next. Again, if you wanted to edit na, click on Enable Visual Builder. Okay. So, tapos na tayo dito sa button ng My Resume. Dito naman tayo ngayon sa mga social media links nyo. So, click again the module settings. For Facebook, lalagay nyo lang yung link dito ng Facebook nyo. Twitter, if meron, LinkedIn, at pag gusto nyo magdagdag, click nyo lang to. Instagram, and to match sa kung ano yung itsura ng iba pang mga social medias, pupunta lang kayo ng background and then papalitan nyo siya ng white. Okay? Then hit check. Sabihan nyo ako pag masyadong mabilis, ha? Okay, so tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa next section. So, ang tawag dito sa blue na to section, ibig sabihin, next part siya ng pinaka-website nyo. Okay? So, next section is about you or about me. Maglalagay ka lang dito ng ibang, let's say, mini description about you. So, for me, ano ba yung nilalagay ko sa ganyan ko? Ito. You can copy this one and
lalagay natin siya dito. Okay. Pwede rin natin siyang i-edit. Kung may gusto kayong ilagay dito, pwede kayong maglagay ng picture. So, paano maglagay ng picture? Click nyo lang tong plus. Type nyo lang image. And then, pwede na kayong maglagay ng picture like something related sa kung ano yung ginagawa nyo. Okay? For example, this picture here, if you're a social media manager, can put a picture in here. Ito yung na-mention ko kanina, kaya pumupunta tayo sa attributes under advanced. Kasi kapag hino-hover yung mouse, makikita yung pangalan ng picture. Sometimes, pag nag-upload tayo ng mga picture is hindi, parang yung title niya is puro number lang. So, nire-remove ko siya. Okay, so experience, you can put your experience in here. Ano yung mga tasks na ginagawa nyo sa experience nyo sa company na yon. Okay, and then you can put here your dito pangalan ng position kung anong ginagawa nyo. For example, let's say virtual assistant. Okay, ano yung pangalan ng company? Kunwari yan, Elegant Teams. And anong year mo siya, anong year ka nagtrabaho sa kanila. And then, mas better if lalagyan nyo ng logo ng company na yon. Okay? Example, itong company. Gusto mo siyang i-showcase sa kanila. So, kunwari itong logo na to, lalagay natin siya dito. So, pwede mong i-align siya sa center or mas better if nasa left. And then sizing, pwede mo siyang paliitan. Okay? And then again, should remove this. Yan. Alam nyo, kasi nung pinakita ko yung resume ko dun sa isa kong client, sobrang namangha sila kasi ultimo yung, yung mga experience like this, meron tayong logo na nilalagay. Parang nawaw sila doon na parang ngayon lang sila nakakita ng ganong type of resume. So, mas maganda lagay niyo yung logo ng company na yan para mas engaging siya, di ba? Kapag may nakita ka na colors, not just, pure words. Okay? So that is an example of experience. Portfolio. Okay? Pwede mo siyang i-link sa Google Drive mo. Paano ba ako gumagawa ng portfolio sa Google Drive? So, kunwari itong Google Drive ko na to, kikreate lang ako ng folder dito. Sasabihin natin na pangalanan natin siyang portfolio. And then, after nun, kunwari ito, portfolio. And then, sa loob ng portfolio, pwede akong maglagay dito ng another folder. Yung folder, sabihin natin na ito yung portfolio mo for graphic design. Okay, sample ng mga graphic design. And then, mag-upload lang tayo dito ng mga pictures. Okay, some logos that we already created for our previous clients. Pwede tayo maglagay dito. So, sample lang naman to. Okay, for example, itong mga logo na to, ginawa natin kunwari sa client. Yan, upload lang natin dyan. Okay, another one is create ulit tayo ng folder. Sabihin natin na nag-web design ka. Talagay mo dito ngayon yung websites na mga nagawa mo. It's either pwede mo siyang gawin as Google Docs, Google Sheets, okay, or slides. Pwede ring slides para ma-showcase mo yung mga website na ginawa mo. And then, yun. Pag-aaralan din natin yan. Papalawigin pa natin yung ano na yan, yung sessions na to, like, paano gumawa ng engaging na portfolio. So, after mo mag-create ng portfolio, click mo lang tong share. Okay? Anyone with the link, pwede silang maging viewer lang kasi hindi nila pwedeng i-edit yung folder. Copy nyo lang yung link. And then, punta kayo ulit dun sa ginagawa nating website. Kililink nyo lang siya dito. Okay? Since this is
an outside link, you need to click on button link target and then hit in the new tab para hindi sila mawawala sa portfolio nyo. Then hit check. Okay? So, ang itsura niyan kapag visit siya ng client is ganito. So, nakita na nila itong portfolio mo na to. Gusto nilang makita yung mga previous portfolio mo. Click mo lang to and then mararoute na siya sa Google Drive. Okay, makikita nila dito yung resume mo. Kung gusto mo siyang ilagay rito, graphic design and web design na mga sample projects. Okay? So here, pwede naman natin gawin dito is ilagay natin yung mga expertise natin. Lalagyan natin siya ng title na expertise. Okay? Duplicate lang natin tong row na to. And then, itadrag natin siya dito sa may baba para magkaroon tayo ng title. And then, gawin lang natin siyang one. So, this is what we call column. So, pwede natin siyang gawing isahan lang or tatluhan. Ngayon, gagawin natin siyang isahan lang and then ilalagay natin siya sa gitna. Again, check mo siya kung ano tong anong type ng text to. Siya ay heading 2 kasi kapag hindi ka nakaselect, minsan hindi nakikita yung anong type ng text siya. So, ito ay heading 2. Punta lang tayo ng design. Punta tayo ng heading 2. Lagay lang natin siya sa gitna and then palitan natin yung color like white para mas makita yung text. You can also change the background color if you want. If you don't want orange, you can pick green. Okay, something like that. And then, dito, pwede natin ilagay yung mga expertise na ginawa natin, logos. So, for example, meron ka ng idea about TV, save lang natin to. Save. Okay, drag. Upload image. Pwede mong palitan yung sizing, ganyan. So, lalagay lang natin dito yung mga logos ng mga tools na nagamit na natin, na pag-aralan na natin para mas makita nila na, okay, nagamit na pala niya itong tools na to, may experience na pala siya sa tools na to. Okay? So, instead of experience, let's change this into expertise. Yan. Okay? So, no need for a case study. We can link this as contact or hire me. Parang ganon, hire me. Tapos ililink mo siya sa email mo para magsasend sila ng email sa'yo. Okay? So once i-click nila yung hire me. Alright, next is yung education and skills. Pwede mong ilagay dito yung kahit yung college schools na lang ang ilalagay mo dito. And also, pwede nyo rin ilagay dito is yung pagka meron kayong training na natinan, pwede nyo rin ilagay dito yun kasi pasok pa rin siya sa education. Okay? And then here is yung mga recent works ninyo. It's either kahit create lang kayo ng graphics about sa job na ginagawa nyo. For example, ang ginagawa ko is email management. Pwede kayong download ng related sa email management. Usually, yung ginagawa ko, pumupunta lang ako ng Canva. And then, if I wanted to like pick a picture, for example, this one, magka-search lang ako dito sa photos ng social email management. Okay, so click lang natin yan. Replace lang natin yung background. The-download natin. Okay, rename it to email management. Download. Okay, and then punta tayo sa portfolio natin. And then palitan natin ito ng ating email management na picture. Okay. Alright, so yan yung email management picture.
Yan. Something like that. Pero usually, yung mga ganito, nilalagay nila is yung mga website. Kagaya ng ginagawa ko, which is, nilalagay ko siya sa ganitong picture. For example, this one. So, kung makikita mo, meron ng picture na nasa phone, nasa web, nasa PC siya. And then, lalagay ko kung ano yung pangalan ng website. My VA Diaries. Okay? Pwede natin siyang ilagay sa gitna. And then, ililink mo siya sa kung anong website yon. So, lagay natin dito, myvadiaries.com. And then, hit in the new tab para ma-view nila yung website. Pwede rin namang lagyan mo ng button. Yan. Parang sabihin natin na view here. Yan. Tapos dyan mo ilalagay yung link. So, yung main purpose ng ginagawa natin is para ma-familiarize kayo sa kung paano gumagana tong Divi team. Para makagawa kayo ng profiles nyo. Okay? Alright, so click natin si my VA Diaries and mararoute sila sa pinaka-website para ma-view nila na, okay, ito pala yung ginawa niyang website. Alright, next. Okay, next is work. Alright. So, itong part na to is napakahalaga rin sa atin na sa VA. Kaya kasi sinasabi ko kanina na dapat ibigay natin yung 100% best natin pag meron tayong client kasi pwede mo silang hingian ng reviews. Like, pwede mong ilagay dito yung mga testimonials nila about sa'yo. Okay? So, yun, mahalaga siya. Lalagay nyo lang naman dito yung kung ano yung testimonials nila about sa'yo. Pwedeng dito yung pangalan ng client mo and then dito yung testimonials. So, nasa sa'yo kung paano mo siya ilalagay dito. This is a slider. Yan, nakikita yung iba't ibang mga testimonials. Ayan. Okay, and then next is yung pinaka-form nyo. Parang ito yung fill upan nila pagka gusto nilang mag-email sa'yo. Okay? Lalagay nila yung name, email, and then message. Pwede rin tayo magdagdag dito ng sabihin natin kunwari drop down. Like, what service do you need? Service. Para may option sila, di ba? What service do you need? Okay. And then this is a drop down. Lalagay tayo ng option. Kunwari, kailangan nila ng social media manager. Social media manager. Kailangan ba nila ng virtual assistant? Kailangan ba nila ng bookkeeper? Okay, something like that. So, required mo siya and pwede mo siyang i-move after ng email para mapipick nila bago nila i-send sa'yo yung message. Okay? Then, under dito sa email tab, lalagay nyo lang yung email nyo dito, like, hello, my VA Diaries, and then, pattern, ilalagay nyo dito for name, email, service, and message. Name, email, service, and message. Okay? Para mas maayos mo siyang ma-receive, lalagay lang natin yung pinaka-format ng contact form. So, lalagay natin dito name, email. Make sure na magmamatch siya sa kung ano yung nilagay nyo dito. Name, email. Ito kagaya nito, service, maliit yung S. So, pag ilalagay natin siya dito, maliit yung S. Okay? Message.
Then hit check. And then pwede nyo ilagay dito yung email nyo, paano nila kayo kakontakin, kung through Skype pa and social. Pwede nyo i-edit yan kung anong gusto nyo ilagay. Okay. All right, let's try the form. Name. Kailangan ko ng social media manager. This is a test. Submit. Alright. So, dapat marireceive natin siya sa email natin. Okay, so yun lang naman. Nasa sa inyo kung anong themes yung gagawin nyo. Meron ba kayong question about sa pag-create ng profile? Okay, so na-receive ko na yung message. Ayan. Pakita ko sa inyo. So, na yan. So, ito siya. Ayan. Marireceive natin yung pinaka-email ni client. So, kailangan niya to ng social media manager and yan. Alright, may question ba? Before we end our session for today? Meron ba tayong question before we end our session? So far, so good. Yes, yes. Like format ng mga Pwede naman. Okay, ito. So ito, wait lang, share ko lang yung screen. Meron akong ginawa na pinaka-format na ibibigay ko sa inyo eh. Ito ba yung sinasabi mo? Wait lang. So gumawa ako nito. Ayan. Your name, profile summary, pwede kayo maglagay dito ng name of company, ganyan. Education, tapos contact, ayan. Pwede, ibibigay ko to sa inyo. And then, ito pala, yung sa home-based part-time experience, ito, nilagay ko dito. Actually, ito, hindi talaga siya totoo. Yung KMM gadgets, yan, kunwari nag-social media manager ako sa kanila, pero hindi talaga yan totoo. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, you need to fake it until you make it. So, now, meron tayong Facebook page, pwede nyo siyang gamitin. Okay? Lalagyan nyo yung logo ng social media, ng natin dito, Facebook page, pangalan, and then kung ano yung ginagawa nyo doon, like kunwari, social media manager kayo doon, year, just to make sure to put 2023 ha, kasi 2023 lang natin yung ginawa yung page eh. Hindi. I think 2022. Wait. I think ko alam kung saan, pero titingnan ko kung anong year to. Yan. Pwede nyo siya ilagay dito sa portfolio nyo. Yung logo natin. And then, pangalan. Tapos yung position. Lagay nyo ng social media manager. Tapos pwede nyo nang kopyahin to. Yung wrote, edit, and publish content to share with all brands, company, ganyan. Pwede nyo kopyahin na lang yan. Okay. Tapos, kapag may mga alam kayong Facebook page na tingin nyo naman is pwede nyo gamitin, pwede nyo ilagay dito. And next is training and seminar. Hindi naman lahat yan talaga inattend mo na talagang nag-face-to-face ko Kahit yung mga online lang na training tools, pwede nyo siyang ilagay dito. Kagaya nitong ginagawa nito, pwede nyo nga rin itong gamitin like introduction, pwede nyo lagay dito, for example, introduction to virtual assistant, and then lagay nyo lang dito, 2023 nyo siya inatinan. Ganun. So, pwede nyo lagay dito yung title ng mga sessions na ginagawa natin. Contact reference. Ito. Pwede nyo lagay dito sa pinakababa. Kahit 4 lang, pwede na yun. Okay? Expertise. If mayroon pa kayo ibang tools na nagamit na and wala pa dito, pwede nyo siyang ilagay. Okay? Questions about this?
Send ko to sa inyo. Okay. Si Ann, may question ka ba? Okay na to. Okay, stop ko na yung share ko. Okay, thank you. Thank you so much guys sa pag-join. I hope may natutunan kayo for today. And again, assignment natin for next week is yung profile niya. Sana ma-create nyo na siya para makita ko. Okay, ma-check natin. Alright, meron naman na kayong login and i-share ko yung video once matapos tong meeting natin, and then pwede niyo na siyang balikan. Like, if may question kayo sa GC na lang kayo magtanong, okay? All good? Thanks guys. See you next week ulit. Bye!